Samantala sa Antipolo, dinagsa ng mga Katolikong Pilipino ang katedral ng lungsod ngayong Ash Wednesday na hudyat nga ng pagsisimula ng Lenten season. May paalala naman ng mga health experts sa mga lalahok sa iba't ibang aktibidad ngayong Kwaresma. Ang balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Siksikan at halos nagkatulakan. Ganito dinagsa ng mga nananampalataya ang Ash Wednesday sa Antipolo Cathedral. Ito ang unang Kwaresma magmula nang maitalaga ang naturang simbahan bilang kauna-unahang international shrine sa Pilipinas at Southeast Asia. Pag alam kong papunta na ako rito, lumalakas ako. Kanina, masakit ang tuhod ko. Sabi ko, hindi ata ako makakaalis. Lumangkaso ako Dasal ako pupunta dito. Para sa mahigit 85 milyon na Katolikong Pilipino, mahalaga ang simbolo ng pagpahid ng abusanoo dahil hudyat ito ng 46 na araw ng pagninilay bago ang Pasko ng pagkabuhay. Parang umpisa na ng sakripisyo, sampalataya lang, panata. Yun lamang ang kagandahan talaga sa ating mga Pilipino. Sabi nga kahit modern na yung mundo natin, pero pag pinag-usapan ng pananampalataya, na doon talaga yung ating desire. Na doon talaga yung ating pagnanais na makisama, lumahok, dumalo. Inaasahang aabot sa halos 15 milyon ang aakyat sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage simula ngayong araw hanggang sa Easter Sunday. Kaya ang mga eksperto nagpaalala sa publiko lalo na sa matatanda at mahina ang kalusugan na panatilihin ang pag-iingat at pagsusuot ng face mask. Diba? Para protection. Immunocompromised ka na Kasi ang COVID andyan lang. Ingatan natin ating sarili, ingatan natin ating pamilya na may pandemic pa rin pero kailangan naman nating talagang kumilos din. Bagamat hindi lahat ng dumalo sa simbahan ay napapanatili ang minimum public health protocol, pero may iilan pa rin na ginagawa ito. Alcohol, siyempre pag lumabas ka ng bahay, dapat naglilinis ka ng kamay, saka pwede ka namang maligo pagka uwi ng bahay. Siyempre nagkaroon ng COVID, hindi pwedeng baliwalayin yung mga bagay na dumating sa ating pandemya. Diba, usually yan yung magbisita iglesia, wear mask. Better yet, bring alcohol. Yan pa rin. Hydrate yourself. Drink vitamin C. Hydrate vitamin C and just be healthy. Healthy food. Sa huli, paalala ng simbahan sa mga makikilahok sa mga aktibidad ngayong Lenten season, huwag kalimutang isabuhay ang tunay na diwa nito. Ang kulang lang sa atin talaga yung pagsasabuhay nito. Kumbaga, mas maganda makita pa sa ating pang-araw-araw na buhay. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.